Bakit nahulog si Elon Musk kay Donald Trump? Sa katunayan, ang kanilang pagsasama ay mukhang kakaiba sa simula pa lamang. Gumagawa si Elon Musk ng mga dikuryenteng sasakyan at pinupunan ni Donald Trump ang berdeng enerhiya sa lahat ng posibleng paraan. Tahasan na inihayag ni Donald na kung magiging presidente siya, puputulin niya ang tulong ng gobyerno sa renewable energy. Ngunit, nagkaisa sina Donald Trump at Elon Musk para sa iisang layunin. At nang maging presidente si Trump, sa una ay maayos ang lahat. At pagkatapos ay pinaalis ni Trump si Musk mula sa Government Efficiency Committee at pagkatapos ay nagkaroon sila ng pampublikong pagbagsak. Ngayon, inihayag ni Musk ang paglikha ng kanyang sariling partidong pampulitika. Sa totoo lang, karaniwan ang balangkas at paulit-ulit ng maraming beses sa iba't ibang lugar. Una, ang isang alyansa ng medyo mahina na mga manlalaro ay nabuo laban sa ilang pangunahing kalaban. Ang pagnanais na manalo ay nagpapakinis sa mga kontradiksyon ng mga kaalyado na ito. At lagi silang nandyan. At pagkatapos ng magkasanib na tagumpay, ang mga kontradiksyong ito ay muling nauna at naging mahalaga. At pagkatapos ay nagsisimula ang pag-aaway sa kanilang mga sarili. Nangyayari ito sa lahat ng dako at sa lahat ng oras. Ang pag-aaway sa pagitan ng Musk at Trump sa una ay nagulat sa publiko, syempre dahil si Trump ang kasalukuyang pangulo. At kung manalo kayo ng magkasama, pagkatapos ay manatili sa kasalukuyang pangulo, makakakuha ka ng higit pang mga pagkakataon kahit na sa kabila ng mga kontradiksyon sa pagitan ninyo. Bakit yan tarang nagmumura? Ngunit si Elon Musk na nasa loob ng mekanismo ng kapangyarihan ng Estado ng Amerika na may mga koneksyon sa Pangulo ay nakita ng mas maaga at naunawaan ng mas maaga kung ano ang eksaktong ginagawa ni Trump at sa makatuwid ay hayagang humiwalay sa kanya. Bagaman, tulad na nakita natin, dati siyang nagbigay ng pera kay Trump para sa kampanya sa halalan at nagsalita pa sa kanyang mga rally bilang suporta. Sino si Elon Musk? Tingnan natin ito. Hindi siya henyo o magical entrepreneur gaya ng pagkakaportray niya sa media. Ang Elon Musk ay isang harapan para sa isang pangkat ng mga teknokrata. Siya ay isang showman, nakikipaglaro sa karamihan, siya ang mukha ng teknikal na sindikato. Ang grupo ng mga technocrats na kinakatawan ni Elon Musk ay medyo makapangyarihan. Nilikha nila ang pandaigdigang satellite network na Starlink, inilunsad nila ang SpaceX rockets sa kalawakan, nag-set up sila ng produksyon ng mga Tesla electric cars. Maraming mga estado ang hindi makayanan ang gayong mga gawain. Sa palagay ko, at ito ang aking opinyon, na ang dahilan ng pag-aaway sa pagitan ng Pangulo ng Estados Unidos at ng tech mogul ay ang patakaran ng pagtaas ng mga taripa sa customs na hinahabol ni Donald Trump. Una nang inihayag ni Donald ang pagpapakilala ng mga taripa sa mga pag-import, pagkatapos ay ibinaba ang mga porsyentong ito, pagkatapos ay itinaas muli ang mga ito, pagkatapos ay ipinagpaliban ang pagpapakilala ng mga taripa. Pagkatapos ay muling sinabi na ipapakilala niya ang mga ito. At ang publiko ay ganap na nalilito kung nasaan sila, kung paano sila nagpapatakbo, sa aling mga bansa, sa anong mga direksyon at sa kung anong porsyento. Ngunit ang mga kaugalian ng Amerikano ay gumagana ng mahigpit ayon sa mga tagubilin. Talagang tinataasan ni Trump ang mga taripa sa mga pag-import sa Estados Unidos ng Amerika. At ang mga taripa na ito ay nakakasakit sa mga tagagawa ng teknokratikong Amerikano na ang mga interes ay kinakatawan ni Elon Musk. Teka. Ngunit si Trump, sa kabaliktaran, ay nais na ibalik ang produksyon sa Estados Unidos ng Amerika. Ito ay dapat makatulong sa industriya ng Amerika, tiyak ng mga teknokratang ito. Sa kabaligtaran, ito ay magpapalakas sa kanila. Bakit hindi sila masaya? Bakit sila nagtatalo? Tanungin ang iyong sarili ng isang simpleng tanong, bakit kumalat ang industriya ng Estados Unidos sa buong planeta? Bakit lumilipat ang mga negosyong Amerikano sa Asya? Dahil mas kumikita. Mas kaunting gastos. Imposibleng mag-assemble ng Tesla electric car gamit lamang ang mga bahaging Amerikano dahil walang mga sangkap na Amerikano. Ang mga bahagi ng Tesla electric vehicle ay ginawa sa buong planeta. Gayon din, ang kagamitan para sa mga Starlink satellite system at SpaceX rockets ay ginawa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito ang sistemang itinayo ng Estados Unidos sa loob ng kalahating siglo. Ang paglipat ng pagmamanupaktura ng Amerika sa ibang mga bansa ay nagsimula noong 1970.
At ang sistemang ito ay hindi mababago ng mabilis. Aabutin ng ilang dekada upang maibalik ang nawalang produksyon sa loob ng Estados Unidos ng Amerika. At ang huling termino ni Trump sa opisina ay tiyak na hindi magiging sapat para doon. Ang isang proyekto para sa isang malaking pang-industriya na negosyo ay binuo lamang sa papel at sa mga guhit sa paglipas ng ilang taon. Susunod, kailangan ng enerhiya para sa produksyon. Ibig sabihin, kailangan munang magtayo at maglunsad ng mga bagong power plant. Ang mga ito ay din binuo para sa ilang taon. Kailangan palawigin ang mga bagong linya ng kuryente at mag-install ng mga bagong transformer na may mataas na boltahe. Pagkatapos ang halaman mismo ay itinayo at puno ng kagamitan. Ang mga kagamitan ay ginawa din upang mag-order. Ang kagamitan ay hindi magagamit sa mga tindahan kung saan maaari kang pumunta at kumuha ng mas maraming kailangan mo. Ang malalaking pang-industriya na kagamitan ay ginawa upang mag-order at ito ay tumatagal ng medyo mahabang panahon. Kinakailangan din na sanain ang mga espesyalista na nangangailangan din ng oras. Tulad na nakikita mo, ang proseso ng pagsisimula ng isang bagong negosyo ay napakahaba. Ito ay tumatagal ng mga taon upang makakuha ng isang malaking negosyo at tumatakbo. Imposibleng ilipat ang maraming industriya pabalik sa United States of America sa maikling panahon. Ngunit ano ang ginagawa ni Trump? Nagtataas siya ng mga taripa ngayon. Nangangahulugan ito na tataas ang halaga ng mga imported na sangkap para sa mga produktong Amerikano na kanilang tinitipon sa loob ng Estados Unidos. Paano ang tungkol sa maraming mga produktong Amerikano na ganap na ginawa sa Asya at sa ibang lugar? Ang iPhone ay hindi gawa sa Amerika at hindi man lang ito ginalaw ng mga kamay ng isang manggagawang Amerikano. Ngunit ang iPhone ay itinuturing na isang Amerikanong telepono. Nagmamadali si Trump na itaas ang mga taripa at gumawa ng higit na pinsala sa kasalukuyang sistema ng produksyon ng Amerika na walang oras upang muling ayusin sa napakaikling panahon. Ang mga teknokratang Amerikano ay hindi kayang panindigan ang mabilis na kurso ni Trump. Nilinaw nito kung bakit unang sinuportahan ni Musk si Trump, binigyan siya ng pera para sa kanyang kampanya sa halalan, nagsalita sa kanyang mga rally dahil pareho ang layunin. Ngunit pagkatapos ay kinuha ni Trump ang isang napakabilis na ang sistema ng pagmamanupaktura ng Amerika ay hindi makasabay. Iyon ang dahilan kung bakit nahulog si Elon Musk sa Pangulo at inihayag ang paglikha ng kanyang sariling partido. Ngayon, ang mga technocrats sa United States of America ay sinasaktan ng mataas na taripa sa mga import. Gusto nila ng mas maayos, mas mabagal na proseso na nagbibigay daan sa kanila na muling itayo ang sistema upang gawin itong mga pang-industriyang planta sa loob ng Estados Unidos. Ano ang mangyayari sa huli? Magkakaroon ba ng kasunduan ang mga technocrats kay Trump o tuluyan na silang mahuhulog o gagawin ba nilang presidente ng United States of America si Elon Musk? Tingnan natin. Pagbati mula sa kagubatan ng Russia.